Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayag sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito, ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit gumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umiya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayan at sa lahat na nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa galit, lumalabas ang tunay na ugali. Sa galit, lumalabas ang tunay na ugali. Ito ang naipakita ng mga alagad ni Jesus sa mga taga-Samaria na ayaw tumanggap sa kanila. Ayaw tumanggap kay Jesus. Pinauna kasi ni Jesus ang kanyang mga alagad para ipadala sila para may maghanda ng kanyang matutuluyan. Ngunit pagdating sa Samaria, hindi sila tinanggap dahil si Jesus ay tutungo sa Jerusalem. Alam niyo po, noong panahon iyon, may hidwaan ayon sa kasaysayan ang mga ninuno ng mga Hudyo at Samaritano. Si Jesus, Hudyo. At galit ang mga Samaritano. Meron na talaga silang hidwaan pa. No? Simula pa ng kanilang mga ninuno. Kaya naman, iniiwasa nila ang isa't isa. Para kay Jesus, wala siyang problema sa mga Samaritano. Kaya pa nga niyang pumunta doon eh. Pupunta pa nga siya sa Samaria eh. Diba? Diba pag may kagalit ka sa barangay na ito, ayaw dumaan. Diba? Nang umikot ka, huwag ka lang dumaan sa barangay na yun. Diba? Ganun ba kayo? Diba? Yung makita mo pala yung barangay, kumukulo na yung dugo mo. No? Diba gano'n? Pero si Jesus, wala siyang problema sa mga taga-Samaria. Gusto pa nga niyang manatili doon, tumuloy doon. Kasi wala siyang galit ni anuman. Ngunit, itong mga Samaritano ang may problema. Kaya nga, hindi nila tinanggap at pinatuloy si Jesus sa kanilang lugar. Tignan mo, hindi naman talaga sila ang may away ni Jesus. Sinong may away? Yung mga ninuno. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Hindi mo naman kaaway, pero porque kaaway ng asawa mo, kaaway mo na din. Ganyan ba kayo? Ha?
Hindi nyo naman away ng inyong mga ninuno. Hanggang ngayon, galit ka pa din. Iba nga, kinamatayan na, bit-bit pa rin ang galit. Bakit ganun? Bakit kaya ganoon? Kung sa totoo lang, mahirap ang may kagalit o kaaway. Pero ang mas mahirap, yung nagagalit ka o inaaway mo isang tao, pero yung inaaway mo o kinagagalitan mo, wala namang problema sa iyo. Yun ang mas mahirap. Yung galit na galit ka sa tao, di ba? Pero yung tao kinagagalitan mo, walang kaalam-alam. Sinong kawawa? Sinong nahihirapan? Sinong nagbibitbit ng galit? At ang masakit pa nito, ikaw yung patuloy na gumagawa ng masama sa iyong hindi maayos na pagkakaunawa. Ikaw yung may daladala. Yung kagalit na sinasabi mo, walang kaalam-alam. Yung hindi mo pinapansin, walang kamuwang-muwang. Katulad na lang ng mga Samaritano, sa galit nila sa mga Hudyo, pati si Jesus, damay. Kaya ang masama, hindi nila pinatuloy si Jesus. Dahil dyan, nakagawa sila ng masama. Diba gano'n? Kapag may kagalit ka, hindi ka bukas para sa taong iyon. Nagsasara ka. Sinasara mo yung sarili. Pinatalikuran mo. Kaya nga, gano'n na lang ang galit ng mga alagad ni Jesus dahil hindi sila tinanggap. Tingnan mo na. Galit sa galit. Galit yung mga Samaritano. Nagalit din yung mga alagad ni Jesus. Kaya anong gusto nila? Paulanan sila ng apoy. Ngunit kinagalitan sila ni Jesus. Pinagsabihan sila dahil malinaw kay Jesus ang mabuting ugali na dapat ipakita. Kaya nga, ang kanyang nasabi sa mga alagad, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo. Dagdag pa ni Jesus, naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ganyan ang nais ni Jesus. Hindi magpahamak ng tao. Yung galit, pwedeng magalit. Pwedeng, emosyon yan eh. Parang masaya. Pwede kang maging masaya. Parang takot. Pwedeng matakot. Pero ang tanong, anong ginagawa mo kapag ikaw ay galit? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay natatakot? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay masaya? Diyan nagkakatalo at lumalabas ang ugali kapag lumalabas ang emosyon. Anong ginagawa kung ikaw ay galit? Mga kapatid, kung malinaw ang kasinuhan, malinaw din ang maipapakitang kaugalian. Dahil hindi dahilan ang iyong galit para magpakita ng ugaling pangit. Amen? Amen. Amen.